Isang mapagpala at magandang umaga sa inyong lahat. Bago natin simulan ang ating klase, mangyaring manghingi muna tayo ng gabay sa ating Panginoon. Sino ang maaaring manguna sa panalangin? Sige, Ginoong Carlo. Maraming salamat, Ginoo. Bago natin simulan ang ating klase, pakiayos muna ang pagkakahanay ng inyong mga upuan at pakipulot ng mga kalat sa inyong paligid. Binibining kalihim, maaari mo bang iulat kung sino ang mga lumiban sa klase ngayong araw na ito? Maraming salamat, Binibini. Sino sa inyo ang nakaalala kung ano ang tinalakay natin noong mga nakaraang tagpo? Magaling! Ang ating tinalakay noong nakaraang tagpo ay patungkol sa mga dula. Bago natin simulan ng ating talakayan, mayroon tayong panonoorin. At sa ating panonood ay maaring konektado ito sa ating tatalakayin ngayong araw na ito. Mayroon ba kayong mga katanungan patungkol sa advertisement na ating pinanood? Kung gayon, ako ay may mga inihandang gabay na tanong na mas makakatulong sa atin upang malaman kung ano nga ba ang ating susunod na tatalakayin ngayong araw na ito. Anong produkto ang itinatampok sa patalastas na ito? Magaling! Ang produktong itinatampok sa patalastas ay patungkol sa RC Cola. Magbigay ng mga bahagi ng komersyal na tumatak sa iyo. Ayon kay De La Torre, ang pangaakit daw ng babae sa pag-inom nito. Naging madali ba para sa inyo na kilalanin ang produkto dahil sa inyong napanood? Kung oo, sa paanong paraan? Tama, malinaw na ipinapakita ng advertisement na ito ang logo at ang pangalan ng produkto na ito. Nakumbinsi ka ba ng komersyal na bilhin ang kanilang produkto at bakit? Base sa inyong mga kasagutan, talaga nga namang nakakaaliw ang komersyal na ito, madaling tandaan at nakakatanggal daw umano ng uhaw. Base sa ating pinanood at sa mga gabay na tanong, mayroon na ba kayong idea kung ano ang magiging talakayan natin ngayong araw? Patungkol sa advertisement, pwede? Magaling, mapanghikayat. Ang ating tatalakayin ngayong araw na ito ay patungkol sa tekstong persuasive o tekstong mapanghikayat. Narito ang ating layunin. Sa loob ng 60 minuto, ang mga mag-aaral ay inaasahang naipaliliwanag ang mahalagang idea at detalye gamit ang diksyon, estilo, transisyonal at kohesyong gramatikal, kaangkupan ng salita at ideya na nais iparating sa mambabasa. Nakabubuo ng script na maiksing advertisement o commercial na hinihikayat ang mga manonood o mambabasa na tangkilikin ang kanilang produkto o advokasya. At panghuli, napapahalagahan ang paggamit ng wika sa positibo at responsableng paraan ng panghihikayat. Ano nga ba ang tekstong persuasive? Ito ay isang mapanghikayat, nangungumbinsi, nakapagpapabago ng isip o pananaw, humuhubog ng damdamin o saloobin ng mga manonood. Ito ay isang uri ng teksto na layuning makaakit o manghikayat ng mga mambabasa sa isang tiyak na pananaw, opinyon o aksyon. Layunin ng tekstong persuasive na magbigay ng mga dahilan, katibayan, at argumento upang mapanindigan ng isang panig ng isyu at kumbinsihin ang mga mambabasa na sumang-ayon o sumuporta sa ipinapahayag ng teksto. Mahalaga ang paggamit ng mga makatotohanang datos, ebidensya, at argumento upang mapalakas at patibayin ang posisyon ng manunulat. Karaniwan itong ginagamit sa mga editorial, advertorial, op-ed, at patalastas, iba pang mga uri ng teksto na layuning makumbinsi,
o makaapekto sa opinyon ng mga mambabasa. May tatlong elemento ang panghihikayat ayon kay Aristotle. Una ay ang ethos, kalawa ay logos, at panghuli ay ang pathos. Ano nga ba ang ethos? Ito ay isang karakter, imahe, o reputasyon ng manunulat o tagapagsalita. Ang logos ay isang opinyon o lohikal na pagmamatuwid ng manunulat o tagapagsalita. At ang pathos naman ay ang emosyon ng mambabasa o tagapakinig. Iban sa mga elemento, mayroon ding 7 propaganda devices. Ito ay ang name-calling, glittering generalities, transfer, testimonial, plain fox, card stacking, at ang bandwagon. Ang name-calling ay ang pagbibigay ng hindi magandang puna o taguri. Ang glittering generalities, magaganda at nakakasilaw na pahayag ukol sa isang produkto. Ang transfer ay ang paggamit ng isang sikat na personalidad upang mailipat sa isang produkto o tao ang kasikatan. Ang pang-apat ay ang testimonial. Ito ay ang tuwirang pag-endorso sa isang tao o produkto ng isang sikat na personalidad. Ang plain fox naman ay ang mga kilala o tanyag na mga tao ay ipinalalabas na ordinaryong taong nanghihikayat sa boto, produkto, o serbisyo. Ang card stacking ay ang pagpapakita ng lahat ng magagandang katangian ng produkto, ngunit hindi binabanggit ang hindi magagandang katangian. At ang panghuli, bandwagon. Ito ay ang paghimok sa lahat na gamitin ng isang produkto o sumali sa isang pangkat dahil ang lahat ay sumali na. Naintindihan niyo ba ang mga elemento ng panghihikayat at ang propaganda devices? Na maaring makatutulong ito sa pagbuo natin ng script o paggawa natin ng isang tekstong persuasive. Kung ang lahat ay naintindihan na, tayo ay may isang susuriing sanaysay. At ang sanaysay na ito ay lunsaran na may pinamagatang ang dapat mabatid ng mga Tagalog ni Andres Bonifacio. Sa tingin nyo, ano kaya ang pangunahing layunin ni Andres Bonifacio sa pagsulat ng akdang ito? Magaling, nagbibigay daan ito upang matukoy ang advokasyang panlipunan o makabayan na nais iparating ng may akda. Ikalawang katanungan. Anong mga karapatan o tungkulin ng mga Pilipino ang binibigyang diin sa akda? Magaling, natutukoy ang advokasyang nagtataguyod ng pakikilahok sa bayan at responsibilidad ng mamamayan. Paano hinihikayat ni Bonifacio ang kanyang mga kababayan na kumilos? Sa papaanong paraan? Magaling, si Andres Bonifacio ay gumamit ng mga tekstong persuasive upang maipakita ang persuasive na estilo at advokasyang may aksyon. Sa tingin nyo, anong mga suliraning sa lipunan o pang-api ang tinutukoy sa akda? Ito ay ang advokasyang panlipunan o makabayan na nakasentro sa pagbabago o solusyon. At panghuli, kung isasalin sa modernong panahon, paano mo ipapahayag ang mensahe ni Bonifacio sa pamamagitan ng advokasya o kampanya ngayon? Isang tumpak na kasagutan. Direktang humahantong sa aktibidad ng paggawa ng persuasive o advertisement o advokasya. Talagang naintindihan nyo na nga ang tekstong tinalakay natin ngayong araw na ito. Sa isang madaling salita, ano nga ang tekstong persuasive? Magaling, ito ay isang tekstong mapanghikayat o hinihikayat nito ang mga mambabasa o mga manonood. Upang masukat natin ang inyong kaalaman, kayo ay aking hahatiin sa 2 pangkat. Ang bawat pangkat ay bubuo ng isang script ng maiksing advokasyang anunsyo o advocacy advertisement na hihikayat sa mga manonood o mambabasa na sundin o gawin ang mga mensahe sa sanaysay na ating binasa kanina na may pamagat na ang dapat mabatid ng mga Tagalog.
At narito ang mga pamantayan sa pagbuo ng script. Kayo ay bibigyan ko lamang ng 15 minuto sa paggawa ng script at tigda 2 minuto para sa presentasyon ng bawat grupo. Ating palakpakan ang bawat grupo. Ngayon naman, ako ay may inihandang pasulit. Pakipasa lamang ang mga questionnaire at mangyaring maghanda kayo ng isang buong papel upang dito isulat ang inyong mga kasagutan. Tapos na ba ang lahat? Pakipasa ng inyong mga papel. Narito ang inyong takdang aralin. Ang bawat isa ay susuri ng mga akda sa panahon ng pananakop ng Hapon. At ito ay inyong ibabahagi sa ating klase sa mga susunod na tagpo. Lahat ay magsitayo para sa ating panapos na panalangin. Paalam na sa ating lahat at mag-ingat kayo sa inyong pag-uwi.